sa atin po ngayong oras na ito ay ating sasagutin. Actually, na-preach ko na po ito before. Pero habang ako ay nag-aaral doon sa ating topic na the assignment, maaaring isang malaking tanong sa atin, paano ko ba malalaman ang aking assignment kay Lord? Ano yung task ko kay Lord na dapat kong magawa? No, siguro mas precise na tanong, ano ba yung kalooban ng Diyos na dapat kong gawin? Yun ang ating pag-uusapan ngayon. At ito po ay hango sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Handa ba kayong mag-aral ng salita ng Diyos? Roma 12:1 hanggang 2. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ang ating pag-uusapan ngayon ay yung pagsagot sa tanong, paano ko ba malalaman ang pinagagawa ng Diyos sa akin? Okay? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Ang topic natin is about the will of God. Okay, sabay-sabay nga natin sabihin, the will of God. Ay nahatayo mo ko at tayo manalangin. Kung maaari, may kahawak kang kapatid mo, sige po, yung katabi mo, maghawak-hawak tayo ng kamay. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Pwede po ba sa oras na punuin natin ang atmosphere muli ng pagpupuri sa Diyos? Sige po, mula sa ating puso, sambahin natin siyang muli. Parangalan natin ng Diyos. Sabihin natin, Lord, napakabuti mong ang tunay. Sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Everyone that is here, lahat ng may hininga, let everything that has breath, praise the Lord. Come on, church. Hallelujah. Pinaparangalan ka namin. Dinadakila ka namin, Ama. Niluwalhati namin ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang sambahin, luwalhatiin ang iyong mga anak. At Lord, salamat muli sa pagkakataong ito. Lord, na kami ay upot makikinig ng iyong salita. Truly, O God, isang salitang galing sa iyo sapat na para magbago ang aming buhay. At umaasa kami hindi masasayang ang oras na ito. Bagkus, O Diyos, lahat ng nangihinay palakasin mo. Lahat na nangangailangan ng revival, i-revive mo, Panginoon. Lahat ng nangangailangan ng restoration ay i-restore mo, Panginoon. Salamat, wala pong ibang maparangalan, walang ibang tumanggap ng papurit karangalan, kundi ikaw lamang. Kaya maingat na po namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng karangalan ay para sa iyo lamang. In Jesus' mighty name, and everybody say, Amen and Amen. Sige, malakas ang palakpak kay Lord. Bago tayo umupo, pakisabi sa kanat kaliwa mo, may gagawin sa iyo ang Diyos. Sabi mo sa Kanya, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo. Again, na-welcome na po kanina, pero gusto ko rin i-welcome kasi kanina nung paglakad ko, kinausap ko po yung tech, no, ang ating mga nandiyan, kasi sabi ko parang mausok masyado. Sabi ko, bawasan yung usok. Hindi ko napansin, nandun na pala ang ating Kuya Renz. So welcome back, Nak. No, palapakan na natin ang Panginoon. Ganun din po sa bawat isang narito. Pakisabi mo nga sa katabi mo, masaya kung narito ka ngayon. Maging yung mga kapatid natin na parang nabisi po yata ng ilang mga buwan, ay ngayon, nandito ngayon. Welcome back sa inyong pamilya. Alam nyo, kahit saan tayong magpunta sa buong mundo, tandaan nyo ito ha, kahit saan kayong makarating sa iba't ibang bansa, laging may hahanapin ng yung spirito na alam mong tahanan mo. Na kapag nakarating ka sa yung tahanan, mararamdaman mo yung kapahingahan ng spirito mo. At sino po ang alam niya ito ang kanyang tahanan ng kanyang spirito? Magsabi nga ng Amen. So welcome to your family. Welcome po sa pamilya ng ating Panginoon. Ating pag-usapan, the will of God. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Lalo, may connection po ito, bagamat hindi na po ito kasama sa series ng The Assignment, pero naisip ko, naunawaan ko, marami mga tao hindi magawa ang kanilang assignment kasi hindi nila malaman kung ano ba ang kalooban ng Diyos. Saan ba titira? Sino bang mapapangasawa? Si Ana, si Lorna, o si Pe? Di ba? Sino sa kanilang tatlo
Okay? Anong trabaho ang aking papasukin? May 3 kumpanya na nagbigay sa akin ng pumasa ako, nagpasa ako, lahat sila pinasa ako. Anong kumpanya ang aking gagawin? Saan ba ako pupunta? Kanan, kaliwa? Pabalik ba ako o paikot? Minsan yung mga bagay na yan, hindi natin kayang sagutin. Nanya kayo? At hindi natin alam kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa akin. What is the will of God for me? Anong daan ang dapat kong tahakin? Ano ang dapat kong gawin sa buhay? Siguro napakahalagang bagay, mga kapatid, nakikinig po ba kayo? Na huwag tayong gagawa bilang mga mananampalataya na ni Kristo, na hindi kalooban ng Diyos ang ating gagawin. Tama ba? Sino rito gusto niya kanyang ginagawa ay kalooban ng Diyos? Taas ang kamay. Kasi alam natin, kapag nasa loob tayo ng kalooban ng Diyos, siguradong nandun ang tagumpay. Amen? Minsan mabigat, mahirap ang pinagagawa ng Diyos ng mga assignment, pero dahil kalooban niya, nandoon ang katagumpayan. But the moment na ikaw lamang ang gumawa, pero labas sa kalooban ng Diyos, ay nako, marami mga pagsubok suliranin, kakapighatian, problema ang darating sa atin. Kaya napakahalaga, ulitin mo sa katabi mo, napakahalaga, malaman ang kalooban ng Diyos. Now, when we talk about the will of God, sa Bible, the Bible speaks of God's will from more than one's perspective. Okay, pag sinabi sa Biblia, the will of God ay iba't ibang perspektibo ang sinasabi tungkol sa kalooban ng Diyos. Okay? Nandiyan, number 1, iba-iba po yan, pero 2 ang ating pag-uusapan ngayon. Number 1, yung tinatawag na God's sovereign will. Okay? At mamaya, papaunawa natin yung mga bagay na ito. Pangalawa, yung tinatawag na God's will of command. Pwede ba natin sabay basahin yung 2 yan? Yung 2 perspective na nasa Bible. 1, 2, 3, go! God's sovereign will and God. Okay, itong 2 ito, pag naintindihan mo, malalaman mo paano ka lalakad sa kalooban ng Diyos. Okay, ulitin natin. God's sovereign will, again, God's sovereign will and God's will of command. Pag sinabing God's sovereign will, it is God's will, no? God's sovereign will is God's control of all things. Pag sinabing God's sovereign will, dahil siya Diyos, siya ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, sovereign siya sa lahat ng bagay. Ang kanyang kalooban ay masusunod. Okay? Ito yung pagka-Diyos niyang kalooban. Wala tayong magagawa doon. Okay? Ito yung kalooban ng Diyos na out of your control. Okay? Nang ang ating Panginoong Jesus ay papako sa krus. Marami tayong talatang babasahin. Pero nawa maintindihan natin isa-isa. Okay? Para makonclude natin, paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos sa atin? Ulitin ko yung tanong ko. Sino rito gusto niyang malaman at magawa niya ang kalooban ng Diyos sa buhay niya? Taas ang kamay. Una, maintindihan mo, merong God's sovereign will. Okay? Tulad ng ating Panginoong Jesus, nung siya ipapako na sa krus, at nandoon siya sa hardin, no? At nananalangin sa Garden of Gethsemane. Napuntahan na po namin ni Mami yung hardin na yon doon sa Israel. At pag nandun ka, mararamdaman mo talaga yung presensya ng Panginoon. Bagamat meron na po doong templong naitayo, no? Isang Church of Catholic na nandoon. Pero yung tinatawag na Garden of Gethsemane. At nanalangin ng Panginoong Jesus. At ang sabi niya ganito, Matthew 26 verse 39, My Father, if it is be possible, let this cup pass from me. Kasi alam niya yung dadaanin niyang pagsubok at suliranin eh. Alam niya yung matinding hirap na kanyang tatanggapin. Ahampasin siya, duduran siya sa mukha, tatagalin ang kanyang mga bigot at balbas, pahihirapan siya, magbubuhat siya ng cross. Alam niya yung kanyang pagdadaanan na hirap. Kakargahin niya ang buong kasalanan ng sanlibutan. Kaya sabi niya, kung maaari, lumipas sa akin itong sarong ito, huwag kong tanggapin. Nevertheless, not as I will, but
as you will. Sabi rito ng Panginoong Hesus, alam ko'y pagdadaanan kong hirap, alam ko'y sakripisyong mangyayari sa akin, ako'y ipapako at mamamatay. Kung maaari, huwag kong tanggapin. Pero, huwag ang kalooban ko. Pwede bang sabay-sabay natin sabihin, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng Diyos. Yan ang magandang panalangin natin, mga kapatid. Hindi yung kalooban natin ang mangyari, kundi yung kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, listen to me, tingkay lahat sa akin, ha? May kalooban din ng Diyos. Merong siyang will. At yung will niya, yung kanyang pagka-Diyos, ay mangyayari. Okay? Lalo, pag sa kinalaman, nakikinig po ba kayo? Sa tinatawag na messianic prophecy, lahat ng yun ay in-order ng Diyos by His sovereign will na magganap at mangyari. Nang isinilang si Jesus, bakit ba siya naisilang? Upang tubusin ang ating mga kasalanan. Tama ba? Dapat maintindihan natin yung simple understanding of the gospel. Si Jesus, bagamat Diyos, ay iniwan ng kalangitan, namatay para sa atin, nagdanak ng kahirapan. Bakit kailangang bayaran ng ating mga kasalanan? Hindi natin kayang bayaran. At kalooban ng Diyos yung mangyaring iyon. In-order niya lahat ng bagay. Ito sabi ng Acts chapter 4 verse 27 to 28. Acts 4 verse 27 to 28. Nakatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga Hentil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila, kaya't naisakatuparan ang mga dapat mangyari ayon sa itinakda ninyo nung una pa man. Okay? Nakiintindihan nyo? So please, mga kapatid ha, for us to understand this, read every verses na ipapakita natin sa LCD, and then connect. Nandito kayo, nakikinig kayo. Okay? So ito, makikita natin, because of God's sovereign will, hinayaan ng Diyos, nandoon si Poncio Pilato, nandoon si Herodes, lahat ng bagay, no, mga Hentil na nandoon, ang buong Israel, nandoon, laban kay Jesus, ay pinayagan ng Diyos. Bakit? Upang maisakutuparan ang dapat mangyari. Na itinakda niya, pinapisay niya noon pa man, from the book of Genesis, sinabi na ng Diyos, may hinirang siyang magiging tagapagligtas. That is God's sovereign will. Inorchestrate niya lahat ng bagay. Nandiyan kayo? Inayos niya lahat ng bagay. Kaya ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. Kasi itinakda ng Diyos, itong si Maria at si Jose ay kailangan magtala, nagkaroon ng pagtatala sa Bethlehem na lahat ng mga nanggaling sa bayan na yon ay babalik para mag-ulat doon sa bayan. Naalala niyo yung kwento? Kaya naglakbay si Jose, si Maria, at sumakay sa asno papunta ng Bethlehem. At pagdating niya sa Bethlehem, doon na pala yung oras na kapanganakan ni Maria. In-order ni Lord lahat ng bagay. Okay? So, ibig sabihin, tingkay lahat sa akin. Hallelujah. Ang sovereign will of God, siya ang nag-o-order. Wala tayong kinalaman. Mangyayari ang kalooban ng Diyos. Hindi mo siya kontrol. Bakit? Kailangan maganap yung kanyang nais. Sabi niya doon, itinakda niya na noong pamanguna na mangyari yun. Kaya pala nando si Herodes, si Poncio Pilato, ang mga Hentil laban sa lingkod ng Panginoon na si Jesus kasi kailangan mangyaring maipako si Jesus. Nandiyan kayo? Kaya nang manalangin si Jesus, hindi yung kalooban ko, yung kalooban mo. Yung sovereign will ng Diyos ay mangyari. Okay? Isaiah 53 verse 9 to 10. Hinihuhula na noong unang panahon pa, ilang daang taon na bago isinilang si Jesus, ay ipinahayag niya yung mangyayari sa Panginoong Jesus. He had done no wrong, ang tinutukoy dito ang ating Panginoong Jesus, and had never deceived anyone, but He was buried like a criminal. He was put in a rich man's grave, yet it was the will of the Lord. So sabi mo sa katayo, may kalooban ng Diyos. Ito yung sovereign will ni God. Hindi mo ito control. Hindi tayo ang nasusunod sa bagay na ito.
gagawin niya yung bagay na kalooban niya. Kanya kayo? He was put him to grief when his soul makes an offering for guilt. He shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Kailangan mangyari talaga yung kalooban ng Diyos. The sovereign will of God. Hindi mo control. Hindi mo control. Halimbawa, dumating ang bagyo. Tulad ng Yolanda. May mga kapatid tayo't pastor na nandoon sa Tacloban. Mga mananampalataya ni Lord. Pero dumating yung bagyo, hindi nila control yun. Namatay ang ilang kanilang kamag-anak. Mga minamahal sa buhay. Nasira ang kanilang ari-arian. Nawasak kanilang tahanan. Kalooban ng Diyos yun eh. Wala tayong control doon. Ang sa atin ay hindi magtanong, kundi magtiwala doon sa sovereign will of God. Amen? Ephesians chapter 1 verse 11. Because we are united with Christ. Sabi sa katabi mo, you are united with Christ. We have received an inheritance from God for He chose us in advance. Bago ka pa isinilang, pinili ka na ng Diyos. Bago ka pa nandito sa sanlibutan, kilala ka na ng Panginoon. And He makes everything work out according to His plan. Pinagtutugma-tugma ng Diyos. Alam niyo po, maraming kwento sa buhay natin. Hindi tayo ang nag-control, kundi ang Diyos. Hello? That His grace dumating sa buhay natin at yung trajectory ng buhay natin in order ni Lord upang makarating ka sa pagkilala mo sa Kanya. Nangyari yung tinatawag na sovereign will of God. Yung kalooban niya sapagkat Diyos siya, wala kang magagawa. Nagets nyo? Amen? Marami pagkakataon, mahirap unawain, mahirap intindihin. Bakit kinuha mahal mong anak? Bakit namatay yung asawa mong kahit na inis ka pero mahal na mahal mo? Hindi mo kayang unawain, pero that's God's sovereign will. Mga bagay hindi mo control, biglang dumating yung sakit karamdaman sa'yo, out of nowhere. Ang ating brother na sir, di naman natin gusto yun, na mawala siya. Siya rin mismo, pinaglaban niya. Marami kami kwento narinig kasi now and then, lagi may report sa amin. Lumalaban si brother na sir para sa kanyang buhay. Pero wala eh, kalooban na ng Diyos eh. Anong kailangan natin? Sabi sa tayo mo, magtiwala. Hindi magtanong kung ano man ang nangyayari sa buhay mo. Kundi Lord, alam kong ang dakila ang plano mo sa akin. Hindi ko man maunawaan ito ngayon. Pero nakikita ko sa end ng kwento na nangyayaring ito, mabuti pa rin ang mangyayari. Ang ending pa rin sa ikabubuti ko. Kaya mo ito pinayagan. Kaya sabi sa kanila mo, kaya pinapayagan ni Lord yan. Kalooban niya yan. At ang ending niyan, magbibigay pa rin ng kaluwalhatian sa Diyos. Anong sovereign will of God? Hindi mo ito control. Ang Diyos ang may control. Proverbs 16 verse 33, we may throw the dice, but the Lord determines how they fall. Tayo ang magbabato ng dice, di ba? Ang dice may 1, 2, 3 hanggang 6 yan. Pero ang magdedetermine kung ano lalabas dyan, ang Diyos. Okay? Kaya hindi tayo pwedeng manguna eh. Sa buhay natin, kailangan alamin natin, Lord, ano ba yung kalooban mo? Ano ba yung sovereign will mo para sa akin? At pag sovereign will ng Diyos yun, wala ka na magagawa doon, kundi talagang magtiwala lang sa Diyos. Kaya sabi nga sa tayo, pag nangyari, ang sovereign will ni Lord sa'yo, magtiwala ka lang sa Kanya. Amen? Lalo po, yung eschatological prophecy, wala tayong magagawa doon. It will happen. Amen? Mangyayari ang pagbagsak ng mga bansa. Mangyayari. Alam niyo po, yung pandemic na yan is just a beginning ng marami pang kapighatian. Whether we like it or not, mangyayari pa rin. Darating pa ang iba't iba pang pandemic. Pahirap pa ng pahirap ang buhay ng tao. Hello? Pero mga anak ng Diyos, kasama sa kalooban niya, hindi tayo maghihirap. Wow! Maganda yan. Yan yung ating pinaniniwalaan eh.
Pero kung ikaw ilabas sa kalooban ng Diyos, ay nako, pagka dumating yung matinding kahirapan ng mundong ito at wala ka sa Diyos, ay grabing effect yan sa'yo. So yung eschatological prophecy, God's will yun, sovereign will niya yun. Mangyayari talaga. Babalik ang Panginoong Jesus, ang rapture, wala tayong magagawa. Kahit pag-pray natin, Lord, wag muna, Lord. Amen? Daniel chapter 4, verse 34 to 35. Ang kapangyarihan niya'y walang hanggan. Ang paghahari niya'y magpakailanman. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Diyos kasi siya. God is sovereign. Kaya kung anumang naisin niya sa langit, walang maaaring mag-utos sa kanya, ni makatutol sa kanyang ginagawa. Walang makatututol. Hello? Kaya sabi ko nga kanina, may mga bagay, una di natin kayang unawain, ba't pinayagan ng Diyos? May mga kwento tayong masasakit. Minsan, mauwi pa nga yung mga nangyari yun sa pagtatanong sa Diyos eh. Lord, bakit? Ba't may hinayaan, Lord? Nasunugan kayo. Nandiyan kayo? Hindi mo naman control. Yun nangyari. Tulad sa iba't ibang bansa, may tinatawag na wildfire na nangyayari doon. May mga churches din na nadamay. Minsan tatanungin mo, Lord, church yan ah. Hindi tayo talaga kayang unawain, kundi magtiwala tayo kasi Diyos siya. Pag may ginawa siya, hindi ka pwedeng tumutol. Amen? And that is God's sovereign will. Pangalawa, yung tinatawag na God's will of command. Okay? Sabay-sabay nga natin sabihin, God's will of command. Pag sinabing God's will of command, His will is what He commands us to do. Ito yung kalooban niyang iniuutos niya sa'yo. This is the will of God. We can disobey and fail to do. Marami sa Bible yan. Utos niya, kalooban niya. Kaya lang, nasa sayo, susundin mo ba o hindi? Okay? The will of decree, we do whether we believe it or not. Mga decree niya, mga utos niya, maniniwala ka ba o hindi? Parang ganito, bigyan ko na kayo ng example agad. Decree niya at utos niya, magbigay ka ng tithes and offering. Utos ba niya yon? Kalooban ba niya yon? O nasa sayo? Hanggang ngayon, di ka na nagbibigay ng tithes eh. Tama? The will of decree, we do whether we believe it or not. The will of command, we can fail to do. Nasa atin, susundin mo ba o hindi? Yung kalooban niya na inuutos niya sa'yo. Okay, may kaibahan, tama? The sovereign will of God, out of your control. Kinalooban niyang mangyari. Lalo pag sinabi sa messianic prophecy, tulad ng eschatological prophecy, at mga bagay sa buhay natin, alam natin, sovereign will ang nangyari. Pero may pangalawang will of Diyos na tinatawag na God's will of command. Nasa sayo, utos niya, pero nasa sayo kung susundin mo. Pero tandaan nyo ito, unahan ko na yung message ko. Pag kalooban niya at inuutos niya, hindi mo susundin, kalooban niya, may laging epekto sa'yo yan. Hello? Matthew 7 verse 21. Sabay-sabay nga natin basahin para alam ko nakikinig kayo. 1, 2, 3, go. But the one, hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Nandiyan kayo? Hindi lahat talaga ay pupunta doon sa kaharian ng langit eh. Bagkus yun lamang, sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Hello? So therefore, may kalooban ng Diyos na nasa langit na ibinibigay sa atin kahit sinasabi mong, Panginoon, Panginoon mo siya. Born again ka. Kuno. Pero hindi mo naman sinusunod na kanyang kalooban, hindi mo mararanasan ang buhay ng kaharian ng Diyos. Amen? Yun lamang sumusunod. So, may kalooban na Ama, susundin mo ba o hindi?
Ito pang isang talata, 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Kalooban ng Diyos, basahin natin uli. 1, 2, 3, go. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. O ito, tingnan nyo to ha. Malinaw. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal. Tanong. Ang sagot. Wala pang tanong, wala pang sagot. Kalooban ba ng Diyos na tayo ay magpakabanal? Lumakad sa kabanalan sa Diyos? Sabi sa katanong, kalooban ng Diyos yun. Ngayon ang tanong ito, pangalawang tanong. Lahat ba lumalakad sa kabanalan? Lahat ba? Sino magsasabi lahat lumalakad sa kabanalan? Sino magsasabing hindi lahat lumalakad sa kabanalan? Hindi lahat eh. Kalooban niya, pero nasa atin. O lalakad ka ba ng kabanalan sa Diyos eh? Kalooban niya malinaw na magpakabanal kayo, lumayo sa uri ng kahalayan. Pero nasa sayo. Kung susundin mo pa, alam mo na, sabi ng Diyos, magpakabanal ka, lumayo ka sa uri ng kahalayan. Alam mo na, pero yung cellphone mo, hindi mo makontrol. Ha? Hello? Alam mo na eh. Nanya kayo? So may God's will of command nasa sayo, bagamat kalooban niya, nasa sayo kung susundin mo. Hello? Kaya lang kapag hindi mo na sinusunod yung kalooban niyang iniutos niya sa'yo, baka pumasok yung God's sovereign will, wala ka na magawa. Nanya kayo? Ha? Ang kulit mo, ha? Sige, dumarating pa rin yung kahabagan, biyaya ng Diyos. Pinagbibigyan ka niya kasi may kalooban ka rin naman eh. May will kang gusto mong sundin. Pero inuutos niya, magpakabanal ka, sumunod ka sa akin. Alam niyo po, marami ng simbahan ngayon, hindi pinipris ang kabanalan. Marami ng simbahan ngayon, lagi na lang pinag-uusapan, motivation, paano sila yayaman, paano sila lalakas, paano nila magagawa yung gusto nila sa mundong ito. Pero usapang kabanalan, marami ng simbahan ayaw pag-usapan yan. Tumataas ang kilay ng iba, nagagalit ang iba. Pero sabi mo sa katabi mo, utos ng Diyos. Kalooban niya, magpakabanal tayo. Hello? Pero hindi lahat ginagawa yan. Amen? 1 John chapter 2 verse 17. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Sabi sa Tagalog ganito, 1 John 2:17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Lilipas ang lahat ng bagay na nasa sanlibutan. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya dapat talaga alam mo yung kalooban ng Diyos eh. Masunod natin eh. Kanya kayo? So dalawang perspective ng kalooban ng Diyos. God's sovereign will. Sabi-sabi uli natin sabihin God's sovereign will. Hindi mo ito control. Kundi Diyos siya, masusunod siya kung anong gusto niya. Amen? At may dahilan lagi ang Diyos. Listen to me. Kaya kailangan mo pa rin pagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang mga desisyon at kalooban na nangyayari sa atin. Kasi yung desisyon ng Diyos ay laging nakapaloob sa kanyang kabutihan at pag-ibig. Nakapaloob sa kanyang kabanalan kung sino siya. Kung pinayagan ng Diyos yan, may dahilan ang Diyos. Hindi mo mang abot ng isipan mo ngayon. Hindi mo maintindihan sa ngayon. Pero kalooban ng Diyos. Magtiwala ka. Ngayon, doon sa God's will of command, pag nalaman mo, sundin mo na. Amen? How to know God's will? Ito ngayon ang tanong natin. Paano ko ngayon malalaman ang kalooban ng Diyos? Balikan natin yung talatang binasa natin ng una. Romans chapter 12 verse 1 to 2. I appeal to you, therefore brothers. Ako'y namamanhik sa inyo, mga kapatid. Sabi ni Pablo. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ni Pablo.
by the mercies of God, alang-alang sa masaganang kahabagan ng Diyos. Salamat, kinahabagan tayo ng Diyos. Sino rito alam niya kinakahabagan sa ng Diyos hanggang ngayon? Magsabi ng amen. Yamang tumanggap tayo ng kanyang mercy. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang po pagkanta, pagtaas ng kamay, kundi ang gusto ng Diyos is to offer your life as a living sacrifice. Noon, ang paghahandog ng mga Israelita ng sakripisyo sa Diyos, ang hayop papatayin nila. At yung dugo ng hayop na yun na magiging masamyong handog sa Diyos. Sabi nung iba, masyado namang sadista ang Diyos. May papatayin pang hayop. Bakit nang ganon? Kasi yun ay larawan ng parating na Kristo. Ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng ating mga kasalanan, ang Panginoong Hesus. Kaya pinayagan ng Diyos yun, iniutos niya para maalam natin, maunawaan natin, may naghandog ng buhay sa atin. Pero ang gusto ngayon ng Diyos sa iyo, yamang tumanggap ka na ng biyaya ng Diyos. Sabi mo sa atin, born again ka na. Sino rito alam niyang born again na siya, taas ang kamay? O yung di pa nagtatas ng kamay, di ba kay born again pa? Sige po, taas ang kamay, born again na. Paano ka na born again? Hindi dahil sumapi ka ng relihiyon. Hindi dahil nagsasamba ka sa born again Christian. Kundi kaya ka na born again, nagkaroon ka ng personal relationship with God. Nakilala mo siya, naunawaan mo ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At dahil born again ka na, sabi rito, i-present mo naman yung buhay mo bilang yung buhay mong buhay ngayon na karapat-dapat sa Kanya. Do not conform to this world. Sabi sa kanya, huwag ka na kumain sa takbo ng sanlibutan. Mga kapatid, hindi tuloy natin maunawaan ang kalooban ng Diyos kasi nagko-compromise ka pa rin sa mundo. Hello? Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect will of God. Now, how to know God's will? Be transformed and renewed mind. To know God's will, kailangan na-transform ka muna. Hindi natin kailanman, nakikinig kayo, tingin kayo sa akin. Ulitin ko siguro yung tanong kanina, sino ito gusto niyang malaman ng kalooban ng Diyos, taas ang kamay? Hindi mo ito maunawaan hanggat hindi ka muna born again. Kasi ang born again Christian na na-transform, na-regenerate, yun lamang ang makakaunawa ng kalooban ng Diyos. Pag born again ka, doon mo malalaman yung kalooban ng Diyos eh. At pag na-born again ka na-born again spirito mo, sumunod naman, matransform yung isip mo. Doon mo malalaman ang kalooban ng Diyos. E paano naman tayo na-transform? Na-transform tayo. Pag sinabing transform, mula na-transform ka. Okay? Mula sa ganitong kalagayan, transform. Na iba ka na. Parang transformer. Di ba? Kotse, naging robot. Di ba? Ganon din ikaw. Dating makasalanan, ngayon di ka na makasalanan, transform. Hindi yung dati kang kotse, bila kang naging robot. Hindi yon ha? Kundi, dating makasalanan, ngayon hindi ka na makasalanan. Dating nasa dilim, ngayon nasa liwanag ka na, na-transform ka. At paano tayo na-transform? Through our relationship with Jesus. Na-transform ang buhay natin dahil sa pakikipagrelasyon kay Jesus. Walang pinakamahalagang relasyon sa buhay ng tao, kundi ang ating relasyon kay Jesus. Kaya patibayin mo, kapatid, ang relasyon mo kay Jesus. Kasi sa pakikipagrelasyon mo kay Jesus, doon mauunawa ng kalooban ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, ang sino na kay Kristo, isa ng bagong nilalang, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Sino man nakipag-isa kay Kristo, wala na yung dating buhay. Dating bading, ngayon, badong ka na. Kanta yan dating bading, ngayon badong. Hindi ka na bading, badong ka na. Yung dating sugarol, hindi ka na sugarol ngayon. Meron ba dating mga sugarol dito?
Ha? May mga sugarol. Lahat tinatayaan, kahit naglaban ng gagamba, tinatayaan nyo. Pero nakipag-isa ka na kay Kristo, wala na yon. Dating lasinggero, hindi ka na lasinggero. Sino yung dating lasinggero dito? Kung tumagay, araw-gabi. Ha? Dating membro ka ng ABS-CBN. Ano yung ABS-CBN? Alak, babae, sugal, kabaret, BN, bar at saka nightclub. Hindi ka na ngayon membro ng ABS-CBN. Binago na mula nung na-born naging ka. Hindi ikaw gumawa noon, kundi dumating sa iyong kahabagan ng Diyos. At pag born naging ka na, darating sa iyo yung discernment. Discerning the will of God and hearing His voice needs relationship with Him. Kasi may relasyon ka na kay Lord, doon mo na maunawaan, born again ka na, may bagong spirito ka nang tinanggap. Ito bang gagawin kong ito, kalooban pa rin ni Lord? Hindi. Mapapansin mo, darating na sa iyo yung conviction. Papunta ka pa lang sa pila sa loto, may conviction na. Nandiyan kayo? Dati naman, pagtapos mong kumain, medyo malansay yung kinain mo. Yossi. Di ba? Sino yung ganun dati? Dati, ha? Ngayon. Di ba? Kahit ano kinain mo, hindi mo na hinahanap. Hello? Hindi ka na yung dati, lahat ng tumingin sa'yo, akin ka. Pag tumingin ka, akin ka. Hindi ka na ganon. Lalo may asawa ka na. Bakit? Nadidesign mo na ang kalooban ng Diyos at naririnig mo kanyang tinig kasi may relasyon ka sa Kanya. Amen? Di ba ganyan na tayo ngayon? Yung papunta ka pa lang sa paggawa ng mali na dati mong kahinaan. Ha? Di ba? Yung dati mo namang normal na ginagawa, biglang nawala yung desire mo doon. At minsan nanghihina ka, gagawin mo, biglang, hindi na. Nanghina ka, nag-away kayo ni misis, ng asawa mo, hawak mo yung cellphone mo, biglang naalala mo yung isang text mo lang sumasagot sa'yo. Away kayo ni misis. Text, hindi na, born again na ako eh. Tama? O parang hindi pa yata. Dumarating na sa iyo yung discernment. Kasi narinig mo na yung tinig ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesus mismo, Jesus said, John chapter 10, beginning verse 1 to 5. Pakinggan nyo ito, ha? I tell you the truth. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Anyone who sneaks over the wall of sheepfold, rather than going through the gate, must surely be a thief and a robber. Ang sino mang hindi dumadaan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa, siguradong magnanakaw. But the one who enters through the gate is the shepherd of the sheep. Pero dumadaan sa pintuan, siguradong yun ay pastol. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep recognize his voice. Sabay-sabay nga natin sabihin, the sheep recognize his voice. Ang tupa, nakikilala ang tinig ng pastol and come to him. He calls his own sheep by name and leads them out. Alam niyo po, mabuting pastol, lahat ng tupa may kanya-kanyang pangalan. Alam niyo ba, tingin kayo lahat sa akin, kilala kayo ng Diyos sa inyong pangalan. Kilala ka niya sa pangalan mo. At pag tinawag ka niya, dahil tupa ka niya, maririnig mo, recognize mo yung tinig ng Diyos. Tapusin natin, verse 4 and 5. After he has gathered his own flock, he walks ahead of them. Pag natipon na niya mga tupa niya, lalakad siya sa unahan. And they follow him
because they know His voice. So malinaw, pag ang pastol mo ay si Jesus, hindi yung dumadaan doon sa tumatalo sa pintuan, no? Sa ibang daanan, yun ay magnanakaw. Alam mo kung tinig ba ng Diyos yun o hindi. Alam mo magsasabi, halimbawa, Brad, eto, merong opportunity. Ang dami sasabihin sa'yo. Talaga, alam mo, totoo to. Itong ginto ni Marcos, totoo to. Talagang yayaman ka rito. Ito yung mga dokumento, daming documents niyan. Madidiscern mo Baka hanggang ngayon, may naloloko pa rito sa ginto ni Marcos, ha? Ito, ang target kadalasan ng mga yan, yung mga matatalino pa. Kasi kapag naloko nila yung matalino, ayaw umami ng matalinong naloko siya. Kasi ako mismo may kilalang personal. Attorney mismo, naloko. Milyon-milyon. Doon sa ginto ni Marcos. Kanya kayo, alam mo madidiscern mo Ito ba kalooban ng Diyos? At maririnig mo ang Diyos, anak. May magsasabi pa, ito, pastor, atin-atin lang to. Ako mismo kausap ko siya Buhay pa hanggang ngayon, si Marcos. Nakatago lang. Hinihintay lang mailabas yung pera. Tinitignan ko siya. Ito, honestly hindi ko sabihin kung pangalan niya. Doktor, naging head ng Bible School, matalino kung pag-uusap, ang daming librong na isulat, pero yun ang pinapaniwalaan niya. Yan ang mahirap. Wala na yung discernment mo. Bumulong pa sa akin, yung bongbong na nandyan, di yan ang totoong bongbong. Puto bongbong yun nandyan. Kapag walang discernment, madali kang maloloko. Gawin mo to, kapatid, ganyan-ganyan, yayaman ka. Open-minded ka ba? Ang dami nang naloko sa ganyan. Hello? Verse 5, but they will never follow a stranger. Sabi sa katabi mo, never follow a stranger. Pag alam mo yung tinig ng Diyos, alam mo, ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang mga salita, according to the Word of God, according to the conviction of the Holy Spirit sa'yo, you will not listen to the stranger. In fact, they will run away from Him because they do not recognize a stranger's voice. Dapat alam mo kapag anak ka na ng Diyos, may relasyon ka kay Kristo Jesus. Alam mo, tinig ba ng Diyos o tinig ng kaaway? Sabi sa katabi, dapat alam mo. At ang kaaway, listen to me deceiving lagi. Maganda sa simula ang iaalok. Kaya dapat ma-discern mo, kalooban ba ng Diyos? Ano sabi ng John 10 verse 27? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. So how to know God's will? Transformed and renewed mind. Pag na-born again ka, malalaman mo meron ng discernment. Meron ng tinig ang Diyos na darating sa'yo, anak, itong gawin mo. Anak, huwag mong gawin yan. Anak, sige, gawin mo yan. Maralaman mo Hello? And then, renewed mind. Meron pagkakataon, listen to me, understand this. Yung espiritu mong na-born again, ginawa ng Diyos. Okay? Hindi ikaw na-born again sa iyong ganang sarili, kundi ang Diyos ang kanyang kahabagan at nanampalataya ka sa Kanya. Pero yung pagre-renew ng isipan, kailangan ikaw ang gumawa. Kaya minsan litong-lito ka, anong dapat mong gawin? Kasi yung utak mo hindi pa renew. You call yourself as Christian, pero yung isip mo hindi pa renew. Ano kailangan gawin sa isip? Kailangan i-reformat mo yan parang isang computer. Kasi maraming virus sa utak natin na nandyan. Na tinanggap mo mula bata ka pa lamang, habang nag-aaral ka,
pinakinggan mo sa mga kamag-anak mo, nakagisnan mo habang tumatanda ka, kailangan ma-reformat ang isip. Di ba sa pag-reformat ng isip, buburahin mo na lahat. Tatanggalin lahat ng dating files. Tama? Then, ilalagay yung bagong system. Okay? Maglalagay ng bagong operating system. At ang ilalagay sa atin, pag nag-reformat ng utak natin, is the Bible, the Word of God. At doon natin malalaman ang kalooban ng Diyos through the Word of God. Anong ibig sabihin, Pastor? O, tingin kayo lahat sa akin uli. Sino uli gusto malaman ng kalooban ng Diyos para hindi magkamali? Kailangan born again ka, sumunod. Kailangan yung utak mo na-renew, na transform ng salita ng Diyos. At doon mo maririnig, through the Holy Bible, through His Word, you will hear the voice of God. Let us immerse ourselves in the written Word of God. Saturate our mind with it. Dan, kailangan talaga yan ang dinalaman ng utak mo, yung Word of God. Basahin mo siya, pag-aralan mo siya, no? Pagdili-diliin mo siya araw at gabi. Isa bandang huli yung utak mo nandun na sa Word of God. Ngayon, mabilis mong ma-discern kung anong kalooban ng Diyos. I-immerse mo yung sarili mo ng salita ng Diyos. Maraming mga tao ngayon at Kristiyano, nakadepende na lamang, listen, nakadepende na lamang sa preaching ng mga pastor. Pero hindi sila nag-aaral ng personal ng salita ng Diyos. Tignan mo yung katabi mo. Sige, titigan mo siya. Mukha bang nagbabasa ng Bible? Sino ritong walang Bible? Taas ang kamay. Walang Bible. Walang Bible. Sige. Magbibigay ang ating pastor dito ng Bible. Sino walang Bible? Wala kayong Bible? Bumili kayo. Sabi ni Bishop Boy Ramos, walang Bible, ibenta mo bahay mo, at ari-arian mo, bumili ka ng Bible. Ganong kahalaga ang Bible. Kasi dyan mo marinig ang salita ng Diyos. Minsan nga may sinulat ako, pinost ko noong August 13, year 2020. At ang sabi ko doon, huwag mong sabihin tahimik lagi ang Diyos at hindi nasagot kung sarado naman ang Biblia mo. Minsan hindi ko naman naririnig ang Diyos eh. Nasaan ba ang direksyon ng Diyos sa akin? I don't hear the Word of God, the direction of God. You cannot hear God's Word kung yung Bible mo, sarado. Gusto mo marinig, buksan mo, pag-aralan mo. Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita ng Diyos ang liwanag sa aking daraanan. Magliliwanag yan, saan ka ba dapat pumunta? Ano bang gagawin ko? Magliliwanag salita ng Diyos. Ang daming daan, nandiyan sa mundo natin. Ang daming mga opsyon na ibibigay ang mundo. Ano ba yung kalooban ng Diyos? Magliliwanag ang salita ng Diyos, anak, dito ka pumunta. Itong gawin mo. Hello? At pag narinig mo yon, may conviction na sa iyo ang Holy Spirit, may salita ng Diyos na sasabi sa iyo, at ginawa mo yun, nandun ang tagumpay. Amen? Kasi marami mga tao, gumagawa lang ng sarili nila kalooban, labas naman sa kalooban ng Diyos. Kalooban lang nila. Sabi sa katabi mo, huwag yung kalooban mo mangyari. Kalooban ng Diyos. Halimbawa, nasabi ko nito dati, mga lalaki, kalooban ng Diyos sa buhay natin, isang Eva lang. Kalooban ng Diyos na isang Eva lang sa buhay mo, hindi pa Eva-Eva. Iba kasi pa Eva-Eva eh. Sabi ko nga, delikado yan. Yung pa-iba-iba, bandang huli, malagyan ng kayan, ebak-ebak ang mangyari sa... Napakasama mo, amoy ebak. Nakasama mo, ang baho. Bakit pa ebak eh? Ang kalooban ng Diyos, sabi sa atin mo, ang kalooban ng Diyos, isa lang. Kasi kay Adan, binigay niya, Eva eh. Isa lang. Hindi pinapili ng Diyos. Lumikha siya ng 5 babae. At sabi niya, Adan, ikaw mamili dyan. Anong gusto mo dyan? May brown, may puti, may pink, may yellow, may black. Hindi. Inilapit ng Diyos si Eva at ibinigay niya. Yan ang partner mo. Huwag kayo makakamali, mga lalaki. Hello?
malaman nyo yung kalooban ng Diyos sa inyo. Ipag-pray nyo, Lord, ito ba ang para sa akin? Kasi alam nyo po ang mapapangasawa ninyo ay malaking impact para makatuwang mo na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag mali yung napili mo, ako, delikado yan. Wala pa namang sulian yan. No return, no exchange policy yan. Kaya paano malalaman? Kalooban ng Diyos sa kanyang salita. Hello? Kaya yung mga kasal na dyan, mga may asawa na, kalooban ng Diyos yung asawa mo, sa'yo yan. Whether you like it or not, wala na, yan na, no choice ka na dyan, binigay na ni Lord yan. Kahit nalalagas na ang ngipin niyan, yan na yan. Kahit ang katawan niyan, parang 7 wonders of the world, rice terraces. Lahat may guhit. Wala na, yan na talaga binigay ng Diyos sa'yo. Hello? The more you know God through His Word, the more clearly you can hear God. The more na nakikilala mo ang Diyos sa magitan ng kanyang salita, the more na magiging malinaw sa'yo ang pinagagawa sa'yo ng Diyos, ang kanyang kalooban. Sasabihin niya sa'yo anak, naalala mo ba yung sinabi ko sa aking salita? Anak, ito kalooban ko kasi yan yung sinulat sa salita ko. 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang Word of God, yan talagang kasangkapan natin para malaman mong kalooban ng Diyos o hindi. Pero kung basa ka lang ng basa ng mga Google, ng mga kung ano-anong mga tawag dyan, post, ayun, di ba? Dati kasi mga magazine, ngayon, ano naman mga ano ngayon? Yung mga inilalagay sa mga FB, yun ang binabasa mo, doon ka nagsisearch. Magkakamali ka ng desisyon. Alamin mo ang Word of God. Salita ng Diyos ay mabisa. Pag-aralan mo, sino rito hanggang ngayon excited pag nagbabasa ng Bible? Pag nagbabasa ka ng Bible, may mag-i-illuminate sa'yo. Merong revelation from the Word of God. Merong pang tinatawag na Ama na si Lord sa'yo. Na magsasabi, uy, sinasabi ng Diyos sa akin. Kahit kung titignan mo, wala naman doon yung mga salita. Pero mag-i-illuminate sa'yo. Na anak, yung pinagdadaanan mo ngayon, nakasama mo ko. Wala naman nandun, nakasama mo ko sa pinagdadaanan mo. Pero yung binasa mo, nandun yung sinabi ng Diyos, hindi kita iwanan ni pababayaan man. Lord, kasama kita. Nag-i-illuminate. Nagbibigay sa iyo ng direksyon. Nakalakasan ang salita ng Diyos. Diyan mo marinig yung kalooban ng Diyos sa iyo. Amen? Then, Revelation chapter 2 verse 29. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Ang mga may tenga ay makarinig kung anong sinasabi ng Espiritu sa kanyang iglesia. The Holy Spirit magko-convict. Sabi sa atin mo, ang Holy Spirit magko-convict. Sabi nga ni Rick Warren, we often miss hearing God's voice simply because we aren't paying attention. Kasi hindi tayo sensitibo sa sinasabi ng Holy Spirit sa atin na kino-confirm ng salita ng Diyos sa atin. Hello? Kasi ang banal na Espiritu, parang ano yan Kung naalala nyo yung TV noon, kailangan may kakabit ka munang antena at ilalagay mo yung antena doon sa bubong mo, ipipihit mo kung ano yung gusto mong masagap. Naalala nyo nun? Di ba? Meron pang ni Barong. Ernie Barong na antena. Sino nakagamit nun? Ikakabit mo yon at kapag naikabit mo, doon mo makukuha kung ano yung frequency. Ang Holy Spirit is our divine frequency. Through the Holy Spirit,
magiging signal natin, the Holy Spirit is the signal that we have to listen to what the Lord is saying. Ang Holy Spirit magko-convict sa'yo eh. May mga pagkakataong hindi mo maunawa ng salita ng Diyos, pero ang Holy Spirit nandyan. Iko-convict ka niya. Ano kayo? Iko-convict ka niya, anak. Punong-puno ka ng sama ng loob, magpatawad ka na. Baka meron dito kinakausap ng Diyos, magpatawad ka na. Hello? Kalimutan mo na yung nangyari sa'yo. 35 years ago na yan. Ang tagal na. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan. Hello? Kalimutan mo na yung nangyari sa asawa mo. May apo na kayo ngayon. Hindi ka maka-overcome, pero the Holy Spirit magsasabi sa'yo, anak, hello? Kasi ang Holy Spirit, ang trabaho niya, ipaalala ang tinig at salita ng Diyos sa atin. Balikan natin Romans chapter 12, verse 1 to 2, at kukunin natin yung salita doon, do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, sabi nga natin, sabi by testing, you may discern. Kailangan subukin mo. Kasi hindi lahat ng narinig, yung frequency, baka mali yung pihit. Imbis na Holy Spirit ang marinig mo, iba palang spirito. Kaya sabi ng 1 John 4 verse 1, dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. So hindi rin ang lahat na narinig. Kasi may mga ganyan narinig. Si Santo Niño daw siya. Pero ang itsura, nakita ko yung post na yun, natawa ako eh. Umorder ako ng Santo Niño, ito, ang lumabas ito. Alam niyo yung kinikwento ko? Hindi lahat na nagsasabi sa Diyos sila, ay sa Diyos nga. I-discern natin. Kung ito ba'y sa Diyos, because many false prophets have gone out into the world. Ano kailangan gawin? Ang Holy Spirit, mangungusap sa'yo, hindi lalabas kailanman ang Holy Spirit sa salita ng Diyos. Amen? Hindi siya lalabas sa sinabi ng salita ng Diyos. At para malaman mo ang kalooban ng Diyos, external confirmation that is aligned to God's Word to know if it is God's will. May external confirmation si Lord lagi. Meron siyang ilalatag sa buhay mo. O anak, ito ang patunay. Parang eroplanong lalanding. Yung eroplano pong palanding, para malaman ng eroplano ano ang airport na lalandingan niya at hindi siya maliligaw. Kasi walang nakikita yung piloto, hindi naman niya nakikita lahat eh. Ang taas ng eroplano eh. Hindi niya nakikita. Ang ginagawa ng airport, merong linyang ilaw. Nag-i-illuminate yun. Umiilaw-ilaw yun ng pabalik-balik. Doon lalanding yung eroplano. At yun yung external confirmation ni Lord sa atin. May mga ibibigay sa iyo si Lord na magliliwanag sa buhay mo. Naalala ko na, ikwento ko na rin ito dati. Nung ikakasal na kami ni Pastor Manel, actually, nung di pa kami, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kami, at tinatanong ko na, Lord, talaga bang si Pastor Manel ang mapapangasawa ko? Mahalagang tanong yun eh. Kasi that time, si Pastor Manel, graduate na ng college, at meron siyang kapatid sa Canada na nagkumukuha sa kanya para mag-abroad. Doon siya titira sa Canada. Pero sabi ko sa kanya, Mami, alam ko yung calling ng Diyos sa akin eh. Malinaw, narinig ko ang Diyos eh. May confirmation sa puso ko. Hindi ako pupunta na ibang bansa para doon manirahan. Alam kong sa Pilipinas ako inilagay ng Diyos. Kaya nga dito sa Pilipinas, ako lang po, mag-isa ngayon sa magkakapatid, lahat sila sa abroad eh. Alam ko eh. Sabi ko, Mami, kung pipilitin mo ako, tawag ko pa yun sa kanya noon, hindi Mami, baby. Yung baby. Tawag naman niya sa akin, honey. Sabi ko, baby, pag nagpunta ka ng abroad, doon ka titi at pipilitin mo ako, mahirapan tayo kasi hindi yun ang kalooban ng Diyos sa akin. Kaya nagpray ako, Lord,
talaga namang siya. Binigyan ako ng wisdom ng Diyos. Siyempre, pumunta ako sa tatay ko. Pastor ko rin yun eh. Pumunta ako sa kanya, isang gabi, hiyang-hiya pa nga ako, hindi ko alam paano magsasalita. O di umupo ako sa kama, nandun siya nakahiga. Sabi ko, Dad, gusto ko lang pong magtanong, ano yun, nak? Kami na ba ni Manil talaga? Siya ba ang para sa akin? Sabi sa akin ng tatay ko, simple lang, ilang taon na kayo magkasama, nak? Di ba matagal na? Para sa sayo. Liwanag yung sa daanan ko. Hindi kayo? Nagliwanag, huy, may liwanag. Pero hindi pa ako confirm kasi yung eroplano, bago lumanding yan, maraming liwanag yan eh. Tama? So may mga external confirmation. Sumunod ginawa ko, honestly, yan ng Diyos ha. Punta ako sa kwarto ko, doon sa kama ko, lumud ako. Pray ako talaga. Kasi ayoko magkamali eh. Kasi sabi ko nga, Lord, hindi ko pa siya girlfriend, pastor na ako, sabi ko, Lord, yung mapapangasawa ko, yun ang gusto, yung magiging unang girlfriend ko, yun ang mapapangasawa ko. Unang girlfriend ko siya. Never been touched, never been kiss ako eh. But totally damaged. Sabi ko, Lord, yun ang pangarap ko eh. Ayoko magkamali. Nagpray ako, nakalud ako sa kama. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng pag-unawa. Pagsalita ka sa akin, siya na ba ang mapapangasawa ko? Sumagot ang Diyos, malinaw. Siya ang para sa'yo. Ba, another liwanag. Tapos dinala ako ng Diyos doon sa cabinet ko. Hindi ko makakalimutan. Naikwento ko na rin sa iba to eh. Binuksan ko yung cabinet ko at nandun sa cabinet ko lahat ng naipong kong sulat niya. Mula noong first year namin, up to 10 years namin mag-boyfriend-girlfriend, every month may love letter ako sa kanya. Yung love letter, iba-ibang klase, may paikot. Babasahin mo, kailangan ikot mo munang ganun. Meron nasa bote, ihilahin mo. Habang binabasa mong ganun. At paghila ko ng isang letter, ika-second year anniversary namin, nakalagay doon, second year pa lang sabi niya sa akin, honey, hinihintay ko na lang na humarap tayo sa dambana. Sabi ko, naiyak ako, honestly. Sabi ko, Lord, doon pa lang pala, yun ang pangarap. Nag-illuminate uli. Ting! Kasi may external revelation si Lord eh. Tama? Pag humingi ka sa Diyos at ayaw mo magkamali, magpe-pray ka eh. At hahanap ka, nandiyan kayo, pera lang sa alam mo na sa Word of God, hindi mo na kailangan ng external confirmation doon. Sinabi na sa salita niya yun eh. Halimbawa, sinabi na niya, o ito mag-tithes ka. Kailangan mo ba ng external confirmation, Lord? Magta-tithes ba ako? Pagka may liwanag sa daan, may pusang itim na dumaan, at kumulog at kumidlat, hindi mo na kailangan, malinaw na yun eh. Hello? Pero sa mga bagay na wala namang sinabi ang Bible, sa iyong sitwasyon, ang Holy Spirit mangungusap, may mga illumination ipapakita sa iyo si Lord. Sumunod, ito na. Sabi ko, Lord, kung talagang kami, mahalang magpakasal. Mahal eh. Tama? Sabi ko naman, minsan lang din kami ikakasal. Gusto kong ibigay ang the best na kasal. Pakihanap mo nga kung may kayang ihanap yung poster namin ng kasal namin. Gusto kong maibigay ang the best na kasal sa aking asawa. So nagpray ako, Lord, wala akong pera. Kulang. May naipon man ako, hindi kakasya. So that time, meron na kaming pangarap maikasal. Pero kulang ang budget namin. By provision ng Diyos, nakapag-abroad ako muli, nakapag-preach ako sa ibang simbahan, at nung kasal na namin, nakapila na, nakapag-abroad ako, isang preaching ko, may nagbigay sa akin, 200,000. Isang preaching. Sabi ko, Lord, ilaw uli. Inihahanda na ni Lord yung kasal namin. Alam niyo po, for the glory of God, yung kasal namin, almost inabot ng 1,000,000. Hindi kami binigyan ng mga magulang namin ng pera. Hindi kami inabutan para sa tulong ng kasal namin. Ang Diyos ang nag-provide. Kasi dinisal ko, namin mag-asawa, na
best yung kasal na ibibigay namin sa isa't isa. Nag-provide ng Diyos. Tuwing may mga blessing mo, liwanag. At nung naikasal kami, andun ako sa harapan, parating siya, papasok. Habang inaawit yung kantang, ikaw ang bigay ng may kapal. Wala ba siya dyan? Wala ba mami dyan? Umiiyak ako. Umiiyak ako talaga. At sabi ko, Lord, para kami sa isa't isa. Bigay siya ng Diyos sa akin. Kasi nakita ko yung confirmation. Nangyari yung talagang prayer ko na, Lord, yung unang magiging girlfriend ko, yun ang mapapangasawa ko. Pwede pala. Yung unang girlfriend mo, boyfriend mo, yun ang mapapangasawa mo. Hindi ka pa eba-eba. Hello? At ano naman ang ginawa ng Diyos? May isang dekada na kami mahigit na mag-asawa. For the glory of God, sinamahan kami ng Diyos, pinagpala kami ng Panginoon, hindi kami nagkamali. Oo, may pagsubok ang buhay mag-asawa. Pero nakita ko yung pagsama ng Diyos. Bakit? Nasa tama kang gabay ng Diyos. Alam mo yung Holy Spirit, at dito ako magtatapos, magsasabi siya red light ba? Pag red light, stop. Huwag kang tutuloy, delikado. O sasabihin niya, orange, wait. Wait ka lang muna. Sabi sa katabi mo, wait lang. O sasabihin niya sa'yo, green, go. Nasaan ka? Diyan sa bagay na yan. Sa gusto mong gawin. Doon ka ba sa stop, huwag mong gawin? Or wait ka lang. Or doon sa go. Sige, gawin mo. Amen? Napakahalaga. Romans 12 verse 1 to 2, I appeal you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Ibigay natin yung buhay natin sa Diyos. Bigay mo na, sabi sa kata mo, bigay mo yung buhay mo sa Diyos. Buong buo. Masayang handog sa Diyos. Karapat-dapat na handog sa Diyos. Do not conform to the world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God. Pinakamasayang buhay, pinaka-safe na buhay, pinakamaayos na kalagayan sa buhay ng Kristiyano kapag nandun ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Balikan ko lang mayroong sovereign will of God, wala kang magagawa, magtiwala ka kay Lord. Pagka God's will command, gawin mo, sundin mo. At para malaman mo, kalooban ba ng Diyos itong gagawin ko? Makinig ka sa Holy Spirit, malaman mo salita ng Diyos, born again ka, sensitibo ka, may mga external confirmation ng Diyos, at pag nakita mo yon, gawin mo. Or, sabi ni Lord, stop. Or, wait ka lang. Amen? That is how to know the will of God. Tayong lahat ay tumayo. May I call the worship team? Marami tayong tanong sa buhay. Marami tayong, alam nyo, no? Kapag talagang gusto mo makasunod sa Diyos, Kristiyano ka na talaga, at lumalalim ka kay Lord, ang nagiging prayer mo na ganito Lord, magawa ko lang yung kalooban mo. Huwag kong gawin yung hindi mo kalooban. Actually, kung naririnig nyo rin po kung mag-pray, minsan sa leadership meeting namin, mga plano namin, lagi kong prayer, Lord, tulungan mo ang church na ito, gawin lamang yung gusto mo o kalooban mo at huwag naming magawa yung hindi mo gusto at hindi mo kalooban. Hingi tayo ng gabay sa Diyos. Kasi pag nasa kalooban ka ng Diyos, nasa loob ka ng gusto niya, nandun yung pagpapalad, gabay, proteksyon ng Diyos nandun. Pero alam nyo, nakakalungkot. Bago tayo umawit, maraming Kristiyano parang wala nang pakialam sa ganung bagay. Sige lang ng sige sa buhay nila. Minsan, nasasagasaan mo na ang kalooban ng Diyos. Nasasaktan mo na yung damdamin ng Diyos sa ginagawa mo, tumutuloy ka lang.
Kasi, iniisip mo, buhay ko to, ako masusunod. Hello? Buhay ko to, kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Nakakalungkot, maraming Kristiyano ni hindi man lang nagtatanong sa Banal na Espiritu o sa Diyos o inaalam sa salita ng Diyos mga bagay na kailangan nilang gawin sa buhay. Bandang huli, kapag pumalpak, wala ka naman yung ibang lalapitan at hihingan ng tulong kundi Diyos din. Kaya lang ito nakakatakot dyan. Ikaw ang sumigi, ikaw ang nasunod, may consequence yan. Sapagkat ang bawat inuutos ng Diyos sa kanyang salita, listen to this, at magtatapos ako rito sa salitang ito. Ang anumang bagay na isinulat at iniutos ng Diyos na dapat natin gawin ay may dahilan ng Diyos bakit niya iniuutos. Para yan sa proteksyon mo, para yan sa pagpapala mo, para yan sa magandang bagay na gusto niyang gawin sa iyo. Pero kung ilalabas mong kalooban mo sa kalooban niya, at ikaw ang gagawa, yan ang nakakatakot na mangyayari sa'yo. Kaya anong gawin natin? Tulad ng panalangin ni Jesus, not my will, but your will be done. Taas natin ating kamay at sabihin natin, Lord, not my will, but your will be done. Let's worship the Lord.